Mika, biktima ng panloloko ng isang lalaki na nagbigay ng pagbabago sa buhay niya. At isang binatang nagngangalang Jake naman ang nagmahal sa kanya ng sobra. Minahal ni Jake ng sobra si Mika, yung tipong handa na siyang iharap ito sa dambana. Ngunit ano ang gagawin niya kung pag-aari na pala ito ng iba? Tara at sabay-sabay po nating pakinggan ang love story ni Mika at Jake na pinamagatang Billionaire's True Love. Ay, ba't pa kasi hindi na lang si Minda ang inutusan mong bumili ng maggulay na tuwi? Halata ni Mika ang pagkairitang sabi ng isang babaeng maganda sa lalaking katabi na abalang-abala sa pagpili ng sariwang-sariwang mga gulay. Alam mo na mga abalang-abala yung tao sa pagsusupervise para sa handaan, di ba? Miss, magkano ba ito lahat? Baling ng makisig na binata sa nangingiting si Mika. The day after tomorrow pa naman yung celebration, hindi ba? Ang nakasimangot na sabi ng babae habang nakatingin ng masama sa magandang tindera na kanina pa niya napapansing madalas na sinusulyapan ng kasama. Ella, ano ka ba? Alam mo namang silver anniversary nila mama at papa, hindi ba? Kailangan ko pa bang sabihin kailangan espesyal at kakaibang okasyon sa linggo? I know that, darling. Matamis sa sabi ng sopistikadang babae nang mahalatang nakukulitan na ang gwapong katabi. I guess this smelly place and filthy people just get into my nerves. Gosh, it's so hot in here. Sabi nito habang masamang nakatingin kay Mika na parabang siyang sinisisi nito. Bahagyang napakunot ang noon ni Mika. Dali-daling sinabi niya ang halaga na binili ng mga ito para makaalis na sa pwesto nila. Ella, wari may pagbabanta ang kalmadong tinig ng lalaki. Nginitian nito ang namumulang tindera na parang humihingi ng paumanhin. Dali-daling hinila ni Mika ang parang napasong kamay nang saglit na magkadait ang kanilang mga palad. Napaka-malisyosa ko yata ngayon. Lihim na pinagalitan niyang sarili. Konting dampi lang eh. Mika? Narinig niyang tawag ng papasok na ina sa malit na pwesto nila ng gulay at mga prutas sa palengke ng Bulacan. Yung promise mo ha, magsiswimming tayo. Narinig na lang niyang papalayong sabi na mukhang mayaman at maarting babaeng customer sa katabing makisig na lalaking bahagya pa siyang nilingon. Dali-daling nagmano si Mika sa ina. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang hindi naman pala narinig ng ina ang mayabang na babaeng niyon. Si Rex, nasa bahay. Ang maikling sabi nito, kaya naman pala nakasimangot ito. Hay, siguradong bibilugin na naman nun ang ulo mo. Pustahan pa tayo. May kailangan na naman yun sa'yo. Kaya sinusundo ka na naman. Malamang nilayasan na naman kayo ng katulong. At wala na naman siyang tagalaban ng mga damit niya. O kaya na may wala na siyang mapagpapraktisang panchimbag. Kaya ngayon pala ngay, natigil ang pagbubunganga ni Aling Linda nang mapansing ang mariing pagpikit ng mga mata ng anak. Nakuyom ni Mika mga palad. Ayaw na niyang marinig pa mga yon. Parang muli niyang naramdaman ang sakit ng mga... Naramdaman niya marahang pagpisil ng ina sa kanyang magkabilang balikat. Anak, kung sawa ka na, kung ayaw mo na, dumito ka na lamang sa amin ng tatay mo. Tatanggapin ka namin ng buong buo. Kahit naman kailan, hindi kami boto dyan sa lalaking yan eh. Nay, ayoko hong mawala ng pag-asa. Bibigyan ko ulit siya ng isa pang pagkakataon. Hindi po ba magandang senyales na mas maaga niya akong sinundan dito ngayon? Ko, hindi porket dati umaabot ng ilang linggo bago ka sunduin ang damuhong yun. At ngayon ay 4 na araw pa lang, nandyan na siya. Hindi naman nangangahulugang hindi ka na niya pagbubuhatan ng kamay. Gaya nga ng sinabi ko, malamang nilayasan na naman yun ang katulong at wala na naman siyang mautusan. Hay, nako Mika. Hindi ka namin pinalaki ng tatay mo para bugbugin ang lokong yun. Ay nako, kung hindi lang dahil sa'yo, pinakulong na namin yun ng tatay mo. Nakahinga na maluwag si Mika nang tumigil sa kanilang harapan ang kanilang honor type jeep na minamaneho ng katiwala nila. Hindi na nga ganong nagsalita pang ina. Kahit naman may katarayan ito, inilalagay pa rin ito ang sarili sa tamang lugar. Alam nitong hindi ngayon ang tamang panahon at lugar para pagsabihan ng anak sa pag-asang magigising ito sa pagpapakamartir. Sinamantala ni Mika ang pagbabaybay ng sasakyan para sana makapag-isip-isip. Tinatanong niya kanyang sarili
Kinakapa ang damdamin, ngunit gaya ng dati, wala siyang maramdamang kakaiba. Maliban na wala na siyang maramdamang takot, di gaya ng dati na sa tuwing maririnig ang pangalan ni Rex, parang nagtatakbuhan na ang mga daga sa kanyang dibdib. Hindi lamang miminsan na nilisan niya ang lalaki at bumalik sa bayang ito na kanyang kinalakhan. Sa piling ng kanyang mga magulang at sa lugar at mga taong malapit sa kanyang puso. Ang unang pag-aaral sa balutan niya nang hindi na niya makaya ang pagbubuhat ng kamay ng lalaki sa kanya. Ilang buwan pa lamang pagkatapos nilang ikasal. At sa unang pagkakataong sunduin siya nito sa bahay ng mga magulang na tanging lugar na kanyang matatakbuhan, muli niyang namasid ang matipunong lalaking nanliligaw sa kanya noon. Ang sanhi ng pagkainggit ng mga kadalagahang nasa kanilang simpleng nayon. Muli niyang nakita ang pagmamakaawa nito sa mga namumungay ng mga mata. Na para bang nais sabihin siya ang buhay nito at sa oras na mawalay siya, ikamamatay nito. At muli siyang sumama rito. Pilit na kinukumbinsi ang sarili sa pagkakataong ito ay magiging matagumpay na ang kanyang buhay may asawa sa kabila ng mga payo at babala ng kanyang mga magulang. Noong una pa man, hindi na boto sila Aling Linda at Mang Nestor sa makisig na taga-Maynilang nanliligaw sa kanilang nag-iisang dalaga. Hindi namang masasabi ni Mika na sa una pa lang, inibig na nga rin niya ang binatang Manilenyo sa kabila ng mga udyok ng mga kaibigan. Hindi niya naramdaman rito ang inaasahang nararamdaman ng isang umiibig sa kabila ng kagwapuhan nito at ilang pang mga katangiang kinakikiligan ng mga kakilala. Kaya sa kabila ng panghihinayang ng mga kaibigan, gaya ng iba niyang manliligaw, binasted niya ang binata. Ngunit naging matyaga ang binata. Batid niya ang ginagawa nitong sakripisyo at kung ilang oras ang binabiyahe nito mula Caloocan hanggang sa kanila sa may kawayan, 2 beses sa isang linggo. Marahil isa ito sa dahilan kung bakit hindi niya nagawang tanggihan ang nag-iisang kahilingan ng lalaki sa loob ng halos 6 na buwang panunuyo nito. Napagmuni-muni niyang marahil, isa rin yun sa dahilan kung bakit napapayag ang kanyang mga magulang, lalo na ang ina na talagang mas istrikto kaysa sa kanyang napakabait na ama. Nang minsan ay nagyaya ang binata sa Maynila dahil umano sa karawan ng ina. Kasama ang ilang kabarkada nito, pati na rin ang mga kaibigang dalaga ni Mika. Isang hakbang na napakatuso. Napag-isip-isip rin ng mag-asawang matapos mangyari ang lahat. Umiiyak na yumakap ang dalaga sa magdamag na nag-aalalang mga magulang, kinaumagahan, pagkaraan ng pagpapaalam ni Rex. Sapat nang nakitang ayos ang anak upang malaman ang sagot sa mga katanungang kagabi pa pinagtatalunan ng mag-asawa kung bakit hindi nakauwi sa takdang oras ang kanilang dalaga na usapang ihahatid ni Rex. Mga 6:00 ng hapon, kasama ng ilang pa mga kaibigan nito. Nasa aktong ipapaalam na nila ito sa mga may kapangyarihan nang malamang halos umaga na rin nagsiuwi ang mga kaibigan ng anak at sinabing susunod na raw ang dalawa maya-maya lang. Sa kadahilanang nais lang daw pagbigyan ng kahilingan ng biyuda ng ina ni Rex. Na makausap ang babaeng kinahuhumalingan ng uniko iho nito. Ngunit halos katanghaliang tapat na nang mamataan nila ang kotse ni Rex. At sapat na nga ang nakitang luhaang dalaga upang sugurin ang itak ni Mang Nestor, ang nakatungong lalaki. Isang aksyon ng pag-amin ng isang pagkakamaling hindi na kailangan pa ang anumang salita. Handa ko naman po siyang pakasalan. Ang isang linyang sabi nito na magiging sanhi ng napakalaking pagbabago sa dating simple at kontentong buhay ni Mika. Kung nakinig lamang ako kay inay noon. Malungkot na buntong hininga ni Mika at muli niyang napatunayang laging nasa huli ang pagsisisi. Kakaibang ginaw ang naramdaman niya ng umagang yon. Hindi ang nakasanayan niyang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa nakapaligid na mga puno sa kanilang bakuran, na pinagtulungan pang itanim ng kanyang amatina na halos ay kasing edad pa niya. Nang hilakbot siya, nang mapagtantong wala pa pala siyang saplot sa katawan at ang malamig na hanging dumadampi sa kanya, nagmumula sa aircon na nasa isang sulok ng silid. Hindi niya kilalang silid na to. Isa lamang ang sigurado niya, hindi to sa kanya. Isang kaalamang nais niyang ikaiyak ngunit pinigil niyang sarili. Pilit niyang pinakalma ang natatarantang utak
Pilit na inalala ang mga nangyari kahapon. Hindi, kagabi. Kasama niya si Rex, pati ang ilan nitong barkadang nahulaan niyang nanliligaw rin sa mga kaibigan niya sa kanila. Nakilala niya si Mrs. Pascual. Pinagbigyan niya ang may kaarawang ina ng manliligaw at kanyang tinanggap ang iniabot ni Rex na kupita. Tama, nakailang kupita nga ba siya? Hindi na niya maalala. Ayaw sana niya itong tanggapin nung unang ngunit nang mapansing halos lahat ay umiinom, pati na ang mga kasamang taga-nayon tinanggap na rin niya. At nang malamang walang tubig o juice man lang sa kaarawan ni Mrs. Pascual, nawala ang kanyang pag-atubiling tanggapin ang mayat-mayang pag-abot sa kanya ni Rex. Di niya na matandaan. Kung ano ang pangalan ng alak na yun, na ayon na rito, hindi raw nakakalasing at pampagana lang daw. Pagkatapos nun, nagsayaw sila, nagkainan, pagkatapos nun ay, natutop ni Mika ang nag-umpisang sumakit na ulo. Wala na siyang maalala, malabo na ang ilang pangyayari. Itatanong na lamang niya marahil sa mga kaibigan niya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Bagamat wala siyang suot ay digustadong minasdan niya ang sariling kahugdan. At naiiyak sa galit na ibinalot ang sarili sa nagilap na puting kumot sa kabilang gilid ng king size na kama. Ramdam pa niya ang init sa unan na nasa tabi sa kanyang tanda na hindi pa nagtatagal. Ay may nakahiga roon at ang pagkakayukos ng kobre kama sa bandang yun. Pero wala nga siyang maramdamang kakaiba sa sarili, maliban sa takot at nerbiyos na pinipilit niyang alisin. Gising ka na pala, mahal. Ang malambing na narinig niya mula sa kabubukas sa pinto na parang sumakal sa nahintakutang dalaga. Bagamat halos alam na niya kung sino yun, hindi pa rin niya napigilan ng sariling batuhin ng lalaking sigurado na siya ngayon sumira sa kanyang dangal. Hindi siya makapaniwalang magagawa yun ng lalaki sa kanya. Bakit hindi? Ang parang nanguuyam na tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Ikaw lang ang nagbibingi-bingihan sa mga naririnig mong usap-usapang sobrang babaero ang lalaking yan. At malamang na isa ka lamang sa mga babaeng pinaglaruan yan. Handa akong panagutan ang nangyari sa atin. Narinig na lamang niyang pangalo nito sa pagkabigla ng dalaga. Sa kabila ng nangyari, hindi agad nagpadalos-dalos ang mga magulang ni Mika. Lalo na at ipinagtapat nito sa kanilang wala isa man itong kagustuhan sa nangyari. Hindi dahil nasira na ang puri nito. Hindi nangangahulugang kasal na ang sagot sa kanilang problema. Kahit na nga may tuturing silang mga taga-probinsya, hindi naman sarado ang isip nila sa mga aspetong ganito. Ang mahalaga sa kanila ay ang kaligayahan ng anak. Kahit na nga inaalok ito ng kasal ng lokong yun na pinagkatiwalaan nila. Kung hindi ito iniibig ng nag-iisang supling, hindi sila mag-aatubiling tanggapin ng dalaga at tulungang kalimutan ang mapait nangyari rito. Mas gugustuhin pa nga sana nilang hindi nalang inamin ni Rex ang ginawa. Mas gugustuhin pa nilang hindi nito inamin ang pagkakamali at sana itinakbuhan o tinalikuran na lang ang pangyayari. Nang sa gayon, maaari nila itong ihabla sa pulisya at bigyan ng katarungan ang pagkawala ng kay tagal nilang iniingatang puri ng anak. Ngunit hindi nga ganun na nangyari. Nagmistulang parang maamong tupa ang anyo ni Rex ng araw na yun at parang ito pa ang desperado na magpakasal ang patuloy sa pag-iyak na si Mika sa kanya. Handa na silang ipagtabuyan ng lalaking nang pigilan ito ng dalaga. At sabihing tinatanggap na niya ang inaalok nitong kasal sa pagkabigla ng dalawang magulang. Anak, kung hindi mo siya mahal, hindi ka na kailangang magpakasal pa sa kanya. Mahinahong payo ng butihing ama. Paano po kung magbunga to? Pagtutulugan natin siyang buhayin, anak. Hindi tayo hihingi ng tulong sa lukong yun. Matigas na sabi ni Aling Linda. Sa kabaitan ng dalawa, lalong sumidhi ang kagustuhan ni Mika na hindi mabigyan ng kahihiyan ng mga magulang. Ayaw niyang maging dalagang ina kung sakasakali. Ayaw niyang lumaki ang magiging anak na walang kagigis ng ama. Nais rin niyang maranasan ito ang kaligayahan na naranasan niya sa piling ng pinagpalang mga magulang. At sa paniniwalang kailangan niyang tumayo kung saan siya nadapa, tinanggap niya ang kasal na inaalok ng lalaki. Minasdan niya ang hindi mapakaling asawa sa ilalim ng matalas sa paningin ni Mang Nestor.
Parang binubunutan ng tinik ang kanina pang naaasiwang si Rex nang makita ang papalapit na asawa. Sa kabila ng kasimplihan ng duster na suot nito, hindi matatatuwang maganda ang pangangatawan ng esposa at maging ang kabuuan nito sa kaila ng walang maaninag na kolorete sa maamong muka. Sabik na hinagkan niya ang mamula-mulang pisngi ni Mika sa kabila ng masamang tingin ng biyanan na babae na nasa likod lamang ng asawa. I miss you, sweetheart. At inilapit pa nito ang muka sa medyo kinakabahang si Mika nang ihalukip-kip ng ina ang dalawang braso at sabihin, "Kagagaling lang ng mga pasanang anak ko. Luwagan mo ang pagkakayakap sa kanya at baka wala pang isang minuto, may maaninagan na naman kaming kulay itim dyan. At baka kung ano pa magawa ng asawa ko." Isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Mika, tanda ng pasasalamat sa tumayong si Mang Nestor at masuyong hinawakan ang namumula na naman sa galit na asawa. "Bayaan mong mag-usap ang dalawa, Linda." Masuyong pinagmasda ni Mika ang amatina. Noong bata pa lamang siya, ang tanging pangarap lamang niya, makatagpo ng isang ulirang asawang katulad ni Mang Nestor at magkaroon ng maligaya at matiwasay na pamilya. Hindi niya kailangan ng pera, ng magandang bahay at kotse, ng maraming katulong at kung ano-ano pa. Sapat na sa kanyang isang responsableng lalaking magmamahal sa kanya at mamahalin rin siya. Ngunit pinutol yun nang nangyari sa kanila ni Rex. Ayaw niyang isiping mali siya sa ginawang desisyon noon. Napakasal sa binata sa kabila ng pagkatuklas ng totoong kulay nito. Ilang linggo pa lamang ang nakakaraan ng kasal nila. Napatunayan niya kung gaano kababaero ang napangasawa at kung gaano ka-irresponsable. Inuuna pa marahil nito ang santambak na barkada at handang kalimutang may asawa na siya. Ngunit ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Nais niyang patunayan sa mga magulang na may kahahantungan na rin ang relasyon nila. Na magiging masaya rin ang kaniyang pamilya sa piling ng lalaking pinili niyang pakasalan sa kabila ng mga paalala at babala ng amatina. Habang tahimik na nakatingin sa lalaking muling naupo sa ratan nilang sofa, marahang pinupunasan ng panyo ang namuong mga pawis sa noo at mukha nito. Muli siyang nakapagpasya na muli siyang sasama rito. Muli itong bibigyan ng pagkakataong magbago para sa katuparan ng matagal na niyang pangarap na masayang pamilya, gaya ng dating nararanasan niya. Sa pagkakataong ito, parang muli niyang nakikita ang lalaking nanliligaw sa kanya noon at parang malayong malayo sa lalaking nang bubugbog sa kanya. Maaaninag sa mga mata nito ang animoy pagsamba sa kanya at ang pagkaakit sa kanyang kakaibang kagandahan. "Halika nga, mahal," nakangiting sabi nito. "Tabihan mo naman ako, namiss kita." Ihahanda ko lang ang mga gamit ko," maikling sabi niya at dali-dali na niyang tinungo ang silid. Napangiti si Rex, dahan-dahang pinakawalan ang paghingang kanina pa niya pinipigilan. "Mika, pag-isipan mo sanang mabuti ang iyong gagawing muling pagsama sa lalaking yun." Marahang hinawakan ni Mang Nestor ang magkabilang balikat ng anak. Nilingon niya ang lampas 50 na ring ama. Nakita niya ang pagmamahal at pag-aalala sa parang biglang nahapis na mukha nito. Alam niya, nararamdaman niya ang paghihirap na dinaranas nito. Kahit na nga mas matanda ito sa kanyang nanay ng halos 6 na taon. Hindi mapapansin ito sa masayahing mukha ng matanda noon. Ngunit ngayon, masakit sa kanya ang malamang siya ang nagdudulot ng bigat sa kalooban ng mababuting mga magulang. Mula ngayon hanggat maaari, pangako niya sa sarili, pipilitin ko maging masaya alang-alang sa kanila. "Itay, asawa ko ho siya," parang nagpapaunawang sabi niya. Nilapitan niya ang inang tahimik lamang sa isang gilid ng higaan. Alam niyang kapag ganong hindi ito nagsasalita, masama ang loob nito at pinipigil lamang ang sariling makapagsalita ng mga bagay na ikasasakit nilang kapwa pareho at pagsisisihan lamang sa bandang huli. Pinipigil ang luhang hinalikan niya si Aling Linda at dali-daling tinungo ng pinto. Patungo sa isa na namang buhay na kailanman, hindi niya aminin sa mga magulang na hindi siya naging maligaya. "Anak, nandito lamang kami. Huwag mong kalilimutang tumakbo sa amin, kahit na ano pang mangyari." Ang pahabol nito na para lamang lalong nagbaon sa karayom na nakatusok sa kanyang puso. At nasabi niya sa sarili, hindi niya bahagyang babahaginan ng mga magulang ng sakit na siya lamang naman ang may kagustuhan. May pag-asa pa bang maging masaya si Mika?
Magbabago na kaya talaga si Rex?